Nagsimula ang pelikula sa isang tensyonado na paghahabol habang si Heinrich, isang sundalong Nazi, na binyansagang traidor, ay tumakas mula sa kanyang mga kasama. Si Colonel Rogue, isang brutal at walang awa na pinuno, ang nangunguna sa pamamaril. Si Heinrich na nag-iisa ay na-corner at nahuli. Nang nasa kustodiya na siya, nahaharap siya sa isang paglilitis sa harap ng kanyang mga kapwa sundalo. Inakusahan siya ni Rogue ng paglisan sa harap ng lumalaking kawalan ng katiyakan ng digmaan. Ngunit ang tunay na dahilan ni Heinrich sa pag-abandona sa kanyang posisyon ay ang kanyang pagtanggi na pumatay ng mga inosenteng tao. Nakikita niya ang Alemanya bilang isang bansang nawala sa pagdanak ng dugo. Sa kabila ng kanyang mga protesta, ang pagsuwi ni Heinrich ay natugunan ng mabilis na parusa. Sa isang nakagigimbal na huling sandali, ang katulong ni Rogue, si Dorfler, ay nagsagawa ng parusa sa pamamagitan ng pagbitay. Habang humihinga si Heinrich, nasilayan niya ang mga anino ng kanyang asawa at anak na babae. Ang kanilang mga mukha ay kumukupas habang ang kanyang tibok ng puso ay bumagal, ang kanyang paghinga ay humihina. Ngunit sa sandaling mawala ang kanyang buhay, isang mahabaging babae, si Elsa, ang namagitan at iniligtas siya. Nagkamalay si Heinrich pagkaraan ng ilang oras, natagpuan ang kanyang sarili sa pangangalaga ni Elsa. Siya, kasama ang kanyang kapatid na si Paul, na dumaranas ng sakit sa pag-iisip, ay nag-aalaga sa kanya pabalik sa kalusugan gamit ang mga herbal na remedyo at nakapapawing pagod na mga masahe. Habang ginagamot nila ang kanyang mga sugat, nagsimulang magbuklod ang tatlo. Nagbabahagi na ng mga kwento at natuto tungkol sa buhay ng isa't isa. Samantala, hinanap ni Colonel Rogue ang bahay ng pamilya Lowenstein, tinanong ang lokal na alkalde, si Robert. Pero naguguluhan si Robert, pinalayas na niya ang tirahan ng mga Hudyo sa lungsod, na nag-iwan lamang ng mga walang laman na guho. Pinipilit siya ni Rogue tungkol sa anumang ari-arian mula sa bahay, ngunit ninakawan ito ng mga taga-nayon noon pa man. Hindi napigilan, iginiit ni Rogue na maghanap sa mga labi ng anumang bagay na may halaga. Habang nangyayari ito, ang mga aksyon ni Robert ay nagsimulang magtaas ng mga hinala. Ang kanyang malapit na relasyon sa kanyang may bahay, si Sonia, ay may mas malalim na kaalaman sa mga lihim ng bahay. Maya-maya, habang kumakain si Heinrich kina Elsa at Paul, hindi niya maalis ang tanong na nasa isip niya. Bakit siya tinulungan siya ni Elsa? Mabilis na dumating ang tugon ni Elsa. Panay ang boses, ngunit puno ng determinasyon. Inihayag niya ang kanyang malalim na pagkamuhi sa mga tropang Nazi na pumatay sa kanyang ama. Nang gabing iyon, binisita ni Dorfler at Rogue ang tavern at inn na pinamamahalaan ni Robert. Ang init ng pagkain at alak ay naghandog ng panandaliang aliw, ngunit ang tensyon ay ramdam pa rin. Ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ni Rogue at Robert ay gumawa ng isang bagay na malinaw. Ang mas mataas na ranggo ni Rogue ay nagpapahintulot sa kanya na kumilos ng walang pagpipigil. Mabilis niyang nakontrol ang inn, pinaalis ang mga sibilyan at ginawa itong pansamantalang punong tanggapan. Kinaumagahan, walang sinayang na oras si Rogue. Inutusan niya ang mga lokal na residente na give-in ang bahay ng Lowenstein, na naglalayong makahanap ng isang nakatagong piraso ng ginto. Ngunit si Dorfler, na may pagod na tono, ay nagbabala kay Rogue. Ang pagdating ng mga tropang Pranses at Amerikano ay malapit na, at ang kanilang sariling mga sundalo ay naubos na. Ang paghahanap ng ginto, sabi ni Dorfler, ay maglalagay lamang sa kanila sa isang dehado kapag kaharap ang kaaway. Gayunpaman, ibinasura ni Rogue ang babala. Desidido siyang ipagpatuloy ang paghahanap ng ginto. Sa tono ng pag-uutos, inutusan niya si Dorfler na magtipon ng higit pang mga supply. Samantala, si Heinrich, na bagong gising, ay nagpaalam kay Elsa. Nagpasalamat siya sa kanyang kabaitan. Ngunit walang oras na sayangin. Kailangan niyang mahanap ang kanyang anak na babae, ang nakaligtas sa pambobomba na kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Si Elsa, na may mabigat na puso, ay naunawaan at atubiling pinalaya siya. Ang kanilang sandali ng pagsasalo ay biglang naputol. Ang mga sundalong Nazi, na pinamumunuan ni Dorfler, ay pumasok, naghahanap ng mga hayop sa lugar. Inutusan ni Dorfler sa kanyang mga tauhan na kunin ang mga manok ni Elsa, na nakakagambala sa kanilang maikling palm. Matibay na tumayo si Elsa. Mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata, tumanggi na kunin ng mga sundalo ang kanyang mga hayop. Kailangan niya ang mga ito upang mabuhay tulad ng iba. Si Dorfler, na humanga sa kanyang katapangan, ay pumasok sa loob ng kanyang bahay, ngunit ang pagdududa ay sumiklab sa kanyang mga mata.
Iniisip niya kung may tinatago si Elsa. Lingid sa kanyang kaalaman, nasa attic na pala si Heinrich habang pinipigilan ang kanyang hininga. Mabilis na iniwas ni Elsa ang kanyang mga tanong, ipinaliwanag na kasama lamang niya si Paul at ang kanyang kasintahan ay nasa digmaan. Ngunit hindi nasisiyahan si Dorfler. Sa isang iglap ay inagaw niya ang locket ni Elsa. Namumuo ang galit sa loob niya. Sinugod siya nito, sinusubukang bawiin iyon. Mula sa itaas, pinanood ni Heinrich ang pakikibaka ni Elsa. Hindi na siya makatiis, tumalon siya sa pagkilos. Sa ilang sandali, pinabagsak niya ang mga tauhan ni Dorfler ng may katumpakan. Halos hindi nakatakas si Dorfler sakay ng kotse. Ngunit hindi pa tapos si Heinrich. Napawi niya ang iba pang mga sundalo nang wala sa oras. Napagtanto ang panganib, sinunggaban ni Heinrich sina Elsa at Paul. Desididong ilabas sila bago maiulat ni Dorfler kay Rogue ang nangyari. Mabilis silang nangalap ng mga armas at supply, naghahanda para sa kung ano ang naghihintay. Habang tinatahak nila ang kagubatan, biglang nagpumilit si Paul na bumalik para alagaan ang kanyang baka. Alam ni Elsa na ang pagbabalik ay mangangahulugan ng tiyak na kamatayan, ngunit matigas ang ulo ni Paul. Samantala, si Dorfler, na ngayon ay nagpapagaling sa ni Robert, ay nagninangas sa paghihiganti. Iniulat niya ang lahat ng nangyari sa bahay ni Elsa at nanumpa na tatapusin niya ang mga ito, kasama na si Heinrich. Nang sumapit ang gabi, sina Elsa, Paul, at Heinrich ay nagsisiksikan sa paligid ng kumakaluskos na siga, naghahanap ng init sa ilalim ng nagbabadyang bangin. Nagpasya silang magpalipas ng gabi doon kasama ang apoy na nag-aalok ng kaunting ginhawa laban sa lamig. Bago sila tumira sa gabi, ipinahayag ni Heinrich ang kanyang matinding takot. Hindi niya nakita ang kanyang anak mula nang ipanganak ito at nag-aalalang hindi siya nito makikilala. Si Elsa, na nag-aalok ng mahinahon na katiyakan, ay nangako sa kanya na magiging maayos ang lahat. Kinaumagahan, natakot nang biglang nawala si Paul sa kagubatan. Si Elsa, na naalarma, ay agad na umalis upang hanapin siya. Sa kalaunan, natuklasan niyang bumalik si Paul sa kanilang bahay upang mag-alaga ng mga baka. Ngunit hindi nagtagal ay nahuli siya ni Dorfler at ng kanyang mga tauhan. Sa ilalim ng malupit na pagtatanong, napilitang isuko ni Paul ang kinaroroonan nina Elsa at Heinrich. Sa pagtatangkang sirain ang kanyang espiritu, binaril ni Dorfler ang premyong baka ni Paul at sinunog ang kanyang bahay, na sinunog ito kasama ng mga katawan ng mga sundalong Nazi na pinatay ni Heinrich. Mula sa malayo, takot na takot si Elsa na pinagmamasdan ang kapatid na kinuha ni Dorfler. Ang kanyang mga iyak ng dalamhati ay pumupuno sa hangin. Samantala, si Rogue na hindi pa rin mahanap ang nakatagong ginto ng pamilya Lowenstein, ay nadismaya. Ipinatawag niya si Robert, humihingi ng mga sagot, ngunit si Robert ay nagkunwaring walang alam. Tinatanggihan ng anumang kaalaman sa kinaroroonan nito. Kumbinsido na ang mga naninirahan sa lungsod ay hindi nagpapakita sa kanya ng paggalang na nararapat sa kanya. Nagpasya si Rogue na gumawa ng isang halimbawa ni Paul. Sa isang malupit na pagkilos ng kapangyarihan, inutusan niyang bitihin si Paul sa publiko. Samantala, sina Heinrich at Elsa ay pumasok sa lungsod kung saan natagpuan nila ang kanilang sarili na napapalibutan ng dumaraming pulutong, na hindi alam ang kakilakilabot na kapalaran na naghihintay kay Paul. Maya-maya pa, isang pari ang humakbang, pinigilan si Rogue sa pagbitay kay Paul. Bilang ganti, inutusan ni Rogue si Dorfler na salakayin ang pari. Si Elsa, habang pinapanood ito, ay nakaramdam ng matinding pagnanasa na sumali sa dumaraming tao, ngunit pinigilan siya ni Heinrich, iginiit na maghintay sila. Mabilis na humingi ng tulong ang dalawa kay Irmgard, isang lokal na residente. Samantala, si Paul ay kinaladkad sa itaas na palapag ng simbahan kung saan tila tiyak ang kanyang kamatayan. Bago maganap ang pagbitay, tinuya ng isa sa mga kawal ni Rogue si Paul, na tinawag siyang Kuba. Si Paul, nadala ng galit, ay tinulak ang kawal, na nagpabagsak sa kanya mula sa tuktok ng tore. Nagkagulo sa simbahan nang makalusot sina Heinrich at Elsa sa loob ng hindi napansin. Si Paul, na nawalan ng kontrol, ay nagsimulang bumaril sa mga tropa ni Rogue, ngunit ang kanyang pagsuwi ay hindi nagtagal. Mabilis na tinapos ni Rogue ang pakikibaka sa pamamagitan ng isang nakamamatay na pagbaril sa ulo ni Paul. Si Elsa, nang makita ang kanyang kapatid na basang-basan sa dugo, ay hindi napigilan ang kanyang mga luha. Ngunit walang oras para sa kalungkutan. Hahanapin siya ni Rogue sa labas ng simbahan.
Habang binyantaan niya si Robert at ang iba pang residente, nilinaw niya na babarilan niya sila isa-isa kung walang magsiwalat sa kinaroroonan ng ginto ng pamilya Lowenstein. Nakuha pala ni Elsa si Rogue, nagpaputok ng ilang rounds, ngunit wala ni isa sa kanila ang bumagsak. Sa kanyang pagtataka, sa halip na pumutok pabalik, pinagmamasdan siya ni Rogue na halatang naiintriga sa kanya. Samantala, si Dorfler at ang kanyang mga tauhan ay nakatuon sa paghabol kay Heinrich. Ngunit si Heinrich, na laging maparaan, ay may isang bag na puno ng mga granada. Ang bubong ng simbahan ay mabilis na naging isang larangan ng digmaan at isang mabangis na shootout ang sumabog. Dahil ubos na ang kanyang bala, alam ni Heinrich na kailangan niyang lampasan si Dorfler. Ibinalik niya ang mga ito sa isang sulok at inihagis ang kanyang mga huling granada. Gumawa siya ng desperado na pagtalon mula sa bubong. Ngunit tulad ng sa tingin niya ay makatakas siya, nahuli siya ng mga sundalo. Walang pag-aalinlangan. Ibinaba sila ni Heinrich, ngunit hindi madaling talunin si Dorfler. Inihagis ni Heinrich ang lahat ng mayroon siya sa kanilang huling paghaharap. Habang handa siyang wakasan ito, ang mga eroplanong Amerikano ay umuungal sa itaas, na naglulunsad ng hindi inaasahang pag-atake sa lungsod. Sinasamantala ang kaguluhan, si Heinrich ay natitised sa kanyang paraan upang bantayan ang bahay upang makabawi mula sa kanyang mga pinsala. Wala nang paraan na makakalaban pa siya sa ganitong kondisyon. Nang makita ang kanyang mga sugat, mabilis siyang ginagamot. Hinayaan niya itong manatili, ngunit ang paningin kay Heinrich ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang anak na natalo sa digmaan sa Italia. Ang pari ay dumating kaagad pagkatapos ilibing si Paul. Nagtanong si Heinrich tungkol kay Elsa at kung bakit nasa lungsod ang mga puwersa ni Rogue. Ang mga tanong niya ay umaaligid sa hangin. Ibinunyag ng pari na nahuli si Elsa at malinaw ang misyon ni Rogue sa lungsod, hanapin ang ginto ng pamilya Lowenstein. Pababa sa basement, si Robert ay lumabas upang makilala ang kanyang dalawang kaibigan, sina Hibbler at Willem. Alam na alam nilang tatlo kung saan nakatago ang ginto, ngunit itinago ito ni Robert sa kanyang sarili. Nag-aalala na ang pagbunyag ng sikreto kay Rogue ay maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak. Nang akmang aalis na siya, naabutan siya ni Sonia na nagbabantay, sinaktan siya. Inutusan niya si Willem na tapusin ang trabaho gamit ang isang pala. Sa ibang lugar, nakaupo si Elsa kasama si Rogue sa kanyang silid kung saan nag-set up siya ng isang romantikong hapunan. Dahil naalala ni Rogue ang kanyang dating asawa kay Elsa. Ang kalunos-lunos na nakaraan na ito ay bumabagabag kay Rogue habang ikinwento niya ang sandaling pinatay niya ang kanyang kasintahan. Isang alaala na nananatili habang kinukuha niya ang isang engagement ring na matagal nang nakatago sa kanyang dikit na kaliwang mata, at ipinasok ito sa daliri ni Elsa, lumuhad sa kanyang harapan. Samantala, ang pari at si Irmgard talakayin ang kapalaran ng pamilya Lowenstein, ang tanging pamilyang Hudyo sa bayan. Sinasalamin nila ang mga kakilakilabot na dala ng rehimen ni Hitler. Ang maling pag-uusig sa mga inosenteng tao tulad ng Lowenstein na nakamit ang isang malupit na wakas. Sa gitna ng kaguluhan, natuklasan ni Sonia at ng kanyang grupo ang isang gintong nugget at itinago ito sa isang libingan na nagbabalak na kunin ito mamaya. Ngunit nang bumalik sila, ang libingan ay naglalaman lamang ng Biblia. Sa kanilang pagtataka, nalaman nilang kinuha ng pari ang ginto at itinago ito sa simbahan. Kinumbinsi ni Heinrich ang pari na ibigay ito kay Rogue, umaasang mabibili nito ang kalayaan ni Elsa. Habang natutulog si Rogue, tahimik na umiiwas si Elsa. Habang lumilipat siya sa silid, dama po ang kanyang mga mata sa isang kakaibang agot sa daliri ni Rogue. Maingat niyang pinahihit ito at nakahanap ng nakatagong tableta. Nang aalisin na niya ito, gumalaw si Rogue, nagising. Sa mabilis na pag-iisip, si Elsa ay nagmamahal, hinalikan siya at lihim na inilipat ang tabletang lason sa kanyang bibig. Sa kabilang banda, sinundan ni Sonia at ng kanyang mga kasama ang pari, na na-corner ito gamit ang pala. Kasabay nito, inihagis ni Heinrich ang isang bukol ng ginto sa bahay panuluyan, umaasang, mailabas si Dorfler. Iniaalay niya ang lahat ng ginto kapalit ng paglaya ni Elsa. Ngunit nang suriin ni Dorfler ang silid ng superior, bumalik siya upang makitang patay na si Rogue at wala na si Elsa, na sinasamantala ang sandaling umakyat si Dorfler, na pinamunuan ang tropa. Mabilis siyang bumuo ng plano para iliga si Heinrich, gamit ang asawa ni Robert bilang stand-in para kay Elsa. Ang kanyang layunin ay mahuli si Heinrich na hindi magbantay at mag-strike kapag ang oras ay tama. Samantala, si Elsa, na nakarating lamang sa bahay ni Irmgard, ay nagulat sa tunog ng isang pagsabog.
Kahit na walang armas, natitisad siya sa isang nakatagong cache ng mga baril na ginamit ni Ermgard para sa pangangaso. Sa ibang lugar, hinigpitan ng grupo ni Sonya ang kanilang kapit sa pari. Tinutulak siya ng pisikal na puwersa, ngunit nananatili siyang walang patid. Humahampas ng suntok ng hindi sumusuko. Katulad nito, pinatindi ni Dorfler ang kanyang interogasyon kay Heinrich, kahit na nag-alok ng sarili niyang dugo para manatiling buhay si Heinrich. Lahat sa pag-asa na mahanap ang nakatagong lokasyon ng ginto. Kinaumagahan, ginabayan ng pari si Sonya, at ang kanyang grupo sa simbahan kung saan sila nakatakdang kunin ang ginto. May plano si Sonya na patayin siya kapag nakuha na nila ang kanilang premyo. Ngunit ang mga bagay ay mabilis na napalitan ng nakamamatay ng isang pagsabog ang sumabog mula sa gintong kabaong, na inilabas si Sonya at ang kanyang koponan sa isang iglap. Nag-iwan ng kabuluhan ang pagsabog. Ilang sandali pa, pumasok si Dorfler at ang kanyang mga kawal, nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkawasak sa harap nila. Ang ilang gintong nuggets ay nanatiling nakakalat sa mga labi. Hindi nag-aksaya ng oras si Dorfler. Binaril niya ang pari, inalis siya bilang pagbabanta. Pagkatapos ay nagutos siya sa kanyang mga tauhan, sinabihan silang kunin ang natira sa ginto. Sa labas, nakatayo si Elsa na nagmamasid na kadikit ang daliri sa gatilyo ng isang bazooka. Nagpaputok siya, nagpadala ng isang putok sa simbahan at tinatakan ang pasukan ng gumuhong pader. Sa gitna ng kalituhan, kinuha ang sandali, pinakawalan ang kanyang galit at tinapos ang mga sundalo ni Dorfler ng may katumpakan. Nang makita ang walang buhay na katawan ng pari, may kung anong nasa loob niya ang pumutok. Siya ay naging isang puwersa ng kalikasan. Walang humpay na sinaktan si Dorfler na may nakamamatay na layunin. Nagawa niyang masugatan siya, ngunit habang itinataas niya ang kanyang sandata para sa huling putok, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Si Ermgard ay bumagsak, isang bala sa kanyang ulo. Si Elsa, na nanunood sa nangyaring patayan, ay nilamon ng galit. Sa pagtanggi na tanggapin ang pagkatalo, pinasok niya ang isang mabangis na labanan, isa-isang tinapos ang mga tauhan ni Dorfler. Ngunit sa kabila ng saksak, bumangon si Dorfler. Sa panibagong lakas, hinampos niya si Elsa. Tiwala sa kanyang tagumpay, tumayo siya sa ibabaw niya, handang tapusin ang kanyang nasimulan. Sa isang huling mapaghiganti na pagsabog ng enerhiya, pinatay niya si Dorfler. Walang awang pinalo hanggang sa hindi na siya kumikibo. Sa kanyang huling pagkilos ng pagsuway, itinulak ni Heinrich ang ginto sa bibig ni Dorfler, isang malupit na simbolo ng kanyang tagumpay. Mabilis na tumakas sila ni Elsa sa simbahan, iniwan ang kaguluhan. Samantala, ang mga nakaligtas na tauhan ni Dorfler ay nakakita ng pagkakataon para sa kanilang sarili. Naniniwala sila na ang natitirang ginto ay magpapayaman sa kanila, ngunit ang kanilang pagdiriwang ay panandalian lamang. Mula sa kawalan, bumangon si Sonya mula sa anino, nagliliyab ang kanyang baril. Pinalis niya ang mga sundalong Nazi at inangkin ang ginto para sa kanyang sarili. Ngunit ang bagong nahanap na kayamanan ni Sonya ay dumating sa isang matarik na presyo. Di nagtagal, natagpuan siya ng mga sundalong Amerikano, bago ang balita ng pagkamatay ni Hitler. Sa kanilang mga armored tank, walang humpay nilang hinahabol siya. Ang ginto ni Sonya, na dating tiket niya sa isang bagong buhay, ay nasa kamay na ng mga Amerikano. Sa huli, inanyayahan ni Heinrich si Elsa na sumama sa kanya sa isang paglalakbay sa Hogan, kung saan sila ay muling makakasama ng kanyang anak na babae. Napuno ng kagalakan sa pag-iisip na makita siyang muli, ang puso ni Heinrich ay nabuhayan ng loob. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.